Okay, magandang umaga sa inyo. Dito naman ako ay ipagpatuloy naman natin ang Genesis 3, chapter Genesis 3, versikulo 1 to 24. Unang basa sa kasaysayan ng Genesis 3, chapter 3. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain, niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Yun ang sinabi ng ahas na tinukso niya yung babae. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga ni Aon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Tingnan nyo guys. At sinabi niya, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa inyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Tingnan nyo guys. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop. Tandaan guys, chapter Genesis 3, versikulo 14. Anong sinabi ng Diyos sa kanya? Sa ahas. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.
at papagaalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dinig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Tingnan nyo guys. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alubok ka uuwi. At tinawag na iba na lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasautang balat, at sila ay dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Nyo, ano pa, itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden. Silanganan ng halamanan ng Eden. Ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Yun yung guys. Ang Genesis chapter 3. Versikulo 1 to 24. Proceed tayo sa 4. 4 tayo guys. Genesis chapter 4. Versikulo 1. At nakilala ng lalaki si iba na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapagalaga ng mga tupa. Datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. Si Cain ang nagbubukid ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog, at naginit
ka na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Kita nyo guys, si Cain ay hindi nilingat ng Diyos. Nilingap. Genesis chapter 4, versikulo 5. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at naginit na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka naginit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mararapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang Panginoonin niya. At iyaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Grabe si Cain guys. Pakinggan nyo. Basahin nyo guys. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, iwan ha? Iwan ko. Ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Insultador pa guys. At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng inyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa inyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa inyong kamay na dugo ng inyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mo lang ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. Tingnan mo guys At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa at sa iyong harapan ay magtatago ako at ako'y magiging palaboy at hampas lupa at mangyayari na sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sinumang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya ay sugatan ng sinumang makakasumpong sa kanya. Tingnan nyo guys. Chapter 4, Genesis, Kapitulo 15. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sinumang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sinumang makakasumpong sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod. Sa Nod siya, sa silangan ng Eden. Nod, lupa. Lupain ng Nod. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. Tingnan nyo guys. Grabe kabuti ang Diyos. Kahit masama si Cain, pinagpatuloy pa rin niya ang lahi niya. Kaya unang anak ni Cain ay si Enoch. Pakinggan nyo, tandaan nyo. Chapter Genesis 4, versikulo 17.
At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad. At naging anak ni Irad si Mehujael. At naging anak ni Mehujael si Methusael. At naging anak ni Methusael si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Dito nagagaling na. Maraming asawa. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Cecilia. At naging anak ni Ada si Jabal na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tulda at may mga hayop. Take note guys. Genesis chapter 4 versikulo 20. At naging anak ni Ada si Jabal na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tulda at mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng plauta. Take note guys, pakinggan nyo maayos kung saan ang galing ang mga tugtog at plauta, mga plauta. Genesis chapter 4 versikulo 21. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at ng plauta. At tungkol kay Silya ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. Take note guys, kung sino nagmula ang panday at tanso at bakal at anong mang patalim ang ginawa ay galing pala galing sa anak ni Silya na ang pangalan ay Tubal-Cain. Take note guys, chapter 4 Genesis versikulo 22. At tungkol kay Silya ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Silya, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan, at ng isang binata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay makapitungpung-pito. 77 guys. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat na aniya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Enos noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Guys, lumitaw naman sa anak ni Seth
na lalaki na siya ang nagmula naman upang kumilala sa Panginoon Diyos ng kalangitan. Pakinggan nyo. Take note. Chapter 4 Genesis, versikulo 26. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan ng Nainos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa anak pala ni Seth. So, pakinggan nyo na mayos. Babalikin ko at ulitin ko. Chapter 4, versikulo 26. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Ganda guys, di ba? So guys, tomorrow naman tayo guys. Genesis 5 na tayo. Next. So dito lang po tayo nagtapos. Abangan nyo at laging sumabaybay sa kasaysayan ng Diyos kung paano mabuhay sa lupa. At sasabihin ko sa inyo, mag-download lang kayo ng Biblia in Tagalog sa Play Store para mas magandang marami tayo magpapaliwanag. I-video nyo at i-share nyo sa mga lahat ng tao. Salamat.